Amen. Gandang umaga sa ating lahat. Okay. So, tumayo po tayo. Buksan natin ating Bible sa Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. Ang topic ko po ngayon ay patungkol sa the process of faith. Yung proseso ng pananampalataya. Ayan, okay? Sige, nasa loob na po ba lahat? Okay. Sige po. Okay, narito na. Okay? Hebrews 11 verse 1. Pakibasa po natin ng malakas. Ready, begin. Faith now. Evidence of things we cannot see. Tas po natin ating mga Bible. Ama, salamat ng marami at hayaan yung patuloy na bigyan kami ng unawa at karunungan upang maintindihan namin ang lahat ng panukala, lahat ng nais mong ihayag, lahat ng nais mong ipaalam sa amin upang ito ay aming maisapamuhay at magawa. I-bless niyo po ang bautis sa amin narito ngayon. Hayahan niyo pong patuloy na maranasan namin ang biyaya, Ama, ng pagbubulay ng iyong salita. Amen. Na kami ay yung pagtatagumpayin sa lahat ng aming gagawin. Hahaba ang aming buhay kung kami patuloy na nagbubulay ng iyong mga salita. Salamat ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen and amen. Okay. So makakaupo na po tayo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, naisip ko po na itapik ang pananampalataya ay dahil sa mga nakikita natin at nararanasan sa mundong ito na ating kinagagalawan. Maraming tao ang nawawalan na po ng pag-asa. Maraming tao ang pinanghihinaan ng loob at natatakot sa kinabukasan. Ang lagi nilang sinasabi, ano na ang mangyayari sa amin sa araw ng bukas. Kaya ito po ang nagpalakas ng aking kalooban na itapik muli ang pananampalataya upang sa ganon tayo na mga mananampalataya ay panghawakan natin ng pangako ng Diyos. Amen? Yung pangako ng Panginoon ang ating panghawakan. Hindi yung sinasabi ng sanlibutan na sinasabi nila mataas ang gasolina, mataas ang kuryente, mataas ang tubig, lahat ng bilihin mataas, naghihirap tayo. Kapatid, tandaan po ninyo, may salita ang Diyos, may pangako ang Diyos, amen? May ibinigay siya sa atin na kanyang salita. Na ito ang ating pagbubulay-bulayin, hindi ang problema, hindi ang anumang sitwasyon natin ngayon ang ating pagbulay-bulayin. Ang pagbulay-bulayin natin, Word of God. Amen? Tandaan po niyo mga kapatid, sa Bible, mayroong 12 espiya na ipinadala si Joshua doon po sa Promised Land. 12 po yun. Ibig sabihin, isa ang nagre-representative sa bawat lahi.
Amen? Ibig sabihin, 12 sila ang nagre-represent ng bawat lahi ng Israel. Na pupunta sila doon para sila mismo ang maging witness at magpatotoo kung ano ang mga nandoon sa loob ng promised land. At nung sila po'y nakapasok na doon, at nung sila'y nakalabas, may dala silang mga grapes, malalaki, na ibig sabihin, ang lupain ng promised land ay isang matabang lupain. Amen? At sagana sa lahat ng bagay. Ngunit, datapwat, subalit, may problema. Amen? Yung 10, nag-cell group sila. Nag-usap-usap sila, kinumbinsi ang bawat isa. Hindi natin kakayanin yan. Malalaki sila. Mga higante sila. Kahit anong gawin natin, hindi natin sila kakayanin. Amen? Pero, wag natin kalimutan, may 2 nag-cell group din. Nag-usap-usap sila. Amen? Mga higante sila. Pero, kasama natin si Lord. Amen? Yung 10, hindi nila nakita si Lord. Ang nakita nila, higante. Higante lang. Amen? Pero yung 2, nakita nila, kasama nila ang Diyos. Kaya lusubin na natin sila. Mananalo tayo. Bakit? Nakita nila, kasama nila ang Diyos. Hello? Kaya ibig sabihin, mga kapatid, anuman ang ating sitwasyon ngayon, amen? Huwag kang magsabi ng negatibo. Huwag kang magsabi ng mga bagay na umaayon sa nakikita mo. Amen? Alam niyo, sabi ng Bible, let the weak say, I am strong. Oh, nangihina ka eh. Pero ang sabi niya, sa mga nangihina, huwag niyong sabihin nangihina kayo. Sabihin niyo, malakas kayo. Oh. Amen? Sabihin nga natin, let the weak say, I am strong. Oh, yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin, dapat ideklara natin yung positibo. Amen? And let the poor say, I am rich. Amen? Okay, sabihin natin, let the poor say, I am rich. Ready? Begin. Let the poor say, I am rich. Ibig sabihin, dinedeklara mo ang mga pangako ng Diyos. Amen. Dinedeklara mo yung future mo. Hindi ka nagsisinungaling noon. Dahil dinedeclare mo yung promises of God. Amen po ba? Kaya huwag mong sabihin wala kayong pera. Oh. Amen? Hello? Huwag niyong sabihing mahirap kayo. Amen? Tignan niyong lagi si Lord sa sitwasyon niyo. Pag hindi niyo nakikita si Lord, hindi kayo magtatagumpay. Pero pag nakikita niyo si Lord sa sitwasyon niyo, sigurado ang tagumpay. Dahil kasama nyo ang Diyos. Amen? Kasama natin si Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, yan ang ating deklara. Amen? Hallelujah. Makakaraos tayo. Hallelujah. Amen? At malalampasan natin ang anumang mga sitwasyon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid,
Amen? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 1 Corinthians 10, verse 13. Amen? Anong sabi ng Bible? No temptation has seized you, amen, except what is common to man. Ibig sabihin, common to man, lahat ng pagsubok ay nararanasan ito ng lahat ng tao. Common to man. Lahat tayo, walang exempted, nakakaranas ng temptation, pagsubok. Amen? Common po yan. Lahat nakakaranas niyan. Ang sabi rito, and God is faithful. Hello? Ang Diyos ay tapat. Ang sabi rito, tapat po ba si Lord? Tapat po siya. He will not let you tempted beyond what you can bear. Hindi ka raw susubukin ni Lord, mga kapatid, doon sa hindi mo makakayanan. Ibig sabihin, lahat ng dumarating na pagsubok sa buhay natin, amen? Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, kaya natin yan. Hello? Bakit mo kinakaya yan? Kasama natin, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Kasama kasi natin ang Diyos. Amen? Kaya sa mga pagsubok, sa mga temptation, sa mga problemang pinagdadaanan natin, tignan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Ang problema ng 10 espiya, hindi nila naalala si Lord, kaya nawalan sila ng pag-asa. Amen? Pero yung 2 espiya, na si Joshua at saka si Caleb, ano ang sabi ng Bible? Hallelujah. Ang sabi ng Bible, nakita nila ang Diyos sa kanilang sitwasyon. Kasama nila ang Diyos. Kaya hindi sila natakot nang sabihin nila, lusubin natin ang mga taong yan, kahit na sila'y mga higante, dahil pagtatagumpayin tayo ni Lord. Pansin po niyo, kapatid, pareho ang nakita nila. Pareho ang karanasan. Pero magkaiba ang kanilang report. Amen? Yung report ng 10, wala ang Diyos. Kaya walang pananampalataya. Pero yung report ng 2, nakita lang Diyos. May faith. Amen? Kaya ito po yung nais kong bigyang diin sa atin. Ano man ang hirap na pinagdadaanan natin sa panahong ito, there is hope. May pag-asa, mga kapatid. Amen? May pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Tandaan po ninyo yan. Amen ba? Tandaan po natin, mga kapatid, ang pananampalataya, ang siyang missing link, mga kapatid, ito yung nawawalang, ano ba yung link sa Tagalog? Nawawalang koneksyon para matugunan lahat ng kailangan natin. Ang ibig sabihin, para yung lahat ng kailangan mo matugunan, it takes faith. Kailangan ng faith. Amen? Hello? At yung faith mo, dapat may pinagbabatayan ka. Mayroon kang basihan. Amen ba? Hallelujah.
Faith activate our relationship to God. Yung pananampalataya ang nag-activate sa relasyon natin sa Diyos. Hello? Kaya nga, ang hinihiling ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Amen? Tignan niyo yung 10 espiya. Sa palagay ninyo, mga kapatid, makoconquer nilang promised land kung nakinig sila sa kanila? Hindi. Hindi sila makakapasok doon. Bakit? Nagahari sa kanila ang takot. Nagahari sa kanila kawalan ng pag-asa. Amen? Bakit? Wala silang pananampalataya. Pero yung 2 espiya, punong-puno ito ng faith. Hawak ko ang faith. Ang faith hindi nahahawakan. Ang brief pwede. Hawak ko ang brief. Yung iba sabi na, hawak ko ang bill. Taas ng kuryente. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung 2, punong-puno sila ng faith. Kaya hindi sila pinanghinaan ng loob. Hindi sila na-discourage. Hindi sila nang hina. Amen? Bakit? Punong-puno sila ng sigasig. O sa English ay zealousness. Punong-puno sila ng tapang. Bakit? May faith sila eh. Wala silang takot. Mga higante kayo. Amen? Sabi nila eh, para lang yung tinapay sa amin. Kami kakain sa inyo. Amen? Parang si Jonah, kinain siya ng isda. Pero nung yung isda mapunta sa Pilipinas, yung isda, kinain ng mga Pilipino. Alam po ninyo, mga kapatid, tandaan po ninyo, dito sa banal na kasulatan, sa John chapter 6, verse 5 hanggang verse 7, kung ating babasahin dito, ang sabi po rito sa verse 5, John chapter 6, verse 5, ang sabi rito, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Amen? Burden po yun, mga kapatid, dahil ayaw ni Lord na may nagugutom. Sabi mo na sa katabi mo, ayaw ni Lord na may nagugutom. Amen? O, sinong nagugutom dito? O, bigyan ng jacket. Hallelujah. Ayaw ni Lord may nagugutom. Kaya burden po yun. Amen. Kaya sabi ni Lord, aba, eto ang daming tao. Sabi niya kay Felipe, saan tayo makakakuha ng pagkain para makakain ng napakaraming taong yan? Ilan yung tao? Ilan? Sigurado kayo? Oh. 5,000 ang lalaki. Hindi pa kasama yung mga bakla, tomboy, mga magulang, mga anak, hindi pa po kasama yon. Amen? Oh, mga totoong lalaki lang yun. Oh, hindi kasama yung lalakwe. Ibig sabihin, sa dami ng taong iyon, sa dami ng mga tao, amen. Sabi ni Lord, saan tayo kukuha ng tinapay para makakain sila? Di ba? Amen. Andyan pa ba kayo? Anong sabi sa verse 6?
Ang sabi sa verse 6 ito, He asked this only to test him. Aba, sinusubukan lang pala ni Lord si Felipe. Amen? Tinetest lang pala ni Lord si Felipe kung ano ang gagawin. Amen. Halimbawa, sa inyo, ipapakita ni Lord sa inyo yung problema. Sasabihin ni Lord, Virgie, ayan ang napakaraming tao. Tignan nyo, Sister Virgie. Yun, tumingin. Nakikita nyo, ang daming tao. Sabi ni Lord, Virgie, paano natin pakakainin ng napakaraming taong ito? Di ba? Amen? Problema ba yun o hindi? Problema po yun. Kasi pakakainin eh. Di ba? Parang sa bahay namin. Punong-puno kami ngayon. Pati sa pasilyo may tao. Ang lahat ng bahay. Sabi ni Lord, Jesse, sabi niya, paano mo pakakainin yung mga yan? Andiyan ba kayo? Nakaka-relate ba kayo? Praise the Lord. Pero, sabi ni Lord, sinabi niya yun para subukin si Felipe. Di ba? Para subukin niya si Felipe. Hello? Sabi niya, He asked this only to test him. For he already had in mind what was going to do. Abay, alam na pala ni Lord ang kanyang gagawin. Hello? Tinetest lang niya si Sister Neng. Kung anong gagawin ni Ate Neng. Tinetest lang pala ni Lord si Ate Jane. Kung anong gagawin ni Ate Jane. Tinetest lang pala ni Lord si Sister Tess. Anong gagawin niya? Di ba, Ate Lorena, tinetest ka lang ni Lord? Amen? Tinetest lang pala ni Lord si Ate Letty. Yan, ngayon ko lang nalaman yung pangalan ni Nanay Letty. Yung biyenan ni King King. Leticia pala siya. Amen? Ibig sabihin, tinetest lang pala tayo ni Lord kung ano ang ating gagawin. Pero, alam na ni Lord kung ano kanyang gagawin. Amen? Hallelujah. Ang tanong, anong ginawa ni Ate Jane? Anong ginawa ni Ate Letty? Amen? Basahin natin ang verse 7. Ito ginawa nila. Example lang po yan, ha? Ito ginawa nila. Philip answered him. Alisin natin yung Philip. Ilagay niyo pangalan niyo. Amen? 8 months' wages will not buy enough bread. Yung 8 months' wages na yon ay nagkakalaga ng 100 dinar. Amen? Lord, sabi niya, kung kahit na magkaroon tayo ng 200 dinar at bumili tayo ng tinapay, hindi kakasya sa ganyang karaming tao. Amen? Ginamit ni Felipe yung kanyang karunungan, yung kanyang pamamaraan, hello? Pero, nakita niya, limitado siya. Amen? Bakit? Binilang niya sa kanyang kamay, I have 2 hands, the left and the right. Hold them apart.
They clean and bright. Hindi lang yung kamay, isinama pa sa pagbibilang yung kanyang mga daliri sa paa. Amen? Pero sabi niya, Lord, kulang pa rin. Hindi pa rin sapat. Ibig sabihin, lahat tayo limitado. Amen? Hindi sapat yung ating karunungan. Hindi sapat yung ating pamamaraan. Kailangan pa rin natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin, kapatid, yung pamamaraan ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi alam na ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Alam na niya eh. Anong dapat mong gawin? Di magtiwala ka na lang sa kakayanan ng Diyos. Amen? Total, kahit anong gawin mo sa sweldo ng asawa mo, kulang pa rin. Hindi pa rin naabot. Amen? Kung yung pambabayad mo ng kuryente ito, hindi na kayo kakain. Naunawaan nyo? Problema po yan. Pero si Lord, may solusyon. Sabihin mo sa katabi mo, may solusyon si Lord. Hallelujah. Ang solusyon ng Panginoon, makikita nyo sa John 14:1. Yan ang solusyon ng Lord. Amen? Ang sabi ng Lord dyan, John 14:1. Do not let your heart be troubled. Amen? So sabi ni Lord, Felipe, huwag ka nang mag-alala. Felipe, huwag ka nang problema. Kasi isip ng isip si Felipe kung paano aabot. Di ba? Isip siya ng isip. Kaya tuloy, ang pinagbubulay na niya, yung problema. Yun ang kanyang devotion. Yung problema. Paano kaya ito kakasya? Mangungutang kaya ako sa Bombay? Ano kayang gagawin ko? Hello? Hindi mo alam ang gagawin. Lang ang sabi ng Panginoon kay Marta. Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Samantalang isa lang ang kailangan. Amen? Isa lang ang kailangan. Amen ba? Ano ang kailangan na yan? Ang sabi rito, mga kapatid, do not let your heart be troubled. Anong dapat gawin? Magtiwala sa Diyos. Ang sabi niya rito, trust in God. Trust also in me. Amen? Sa ibang salin po niyan, mga kapatid, yung original, have faith in God and also have faith in me. Nang ibig sabihin po niyan, kung nagtitiwala ka sa Diyos, dapat ka magtiwala sa akin. Amen? Nang ibig sabihin, yan ang inihingi ng Diyos sa atin. Magtiwala tayo sa Diyos. Bakit? Alam kasi niya kung ano ang gagawin. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam ng ating Ama kung ano ang ating kailangan. Amen.
Alam ng ating Ama sa langit kung ano ang ating kailangan. Alam niya. Hello? Pero kailangan nating humingi. Bakit? Kasi act of faith yan eh. Hello? Sabi ng Panginoon, humingi ka, bibigyan ka. Oh, yan po yung faith. Kaya ka humingi kasi naniniwala ka. Amen. Nananampalataya ka. Kaya ka humihingi kasi may faith ka. Amen ba? Sabi ng Santiago, humingi kayo upang kayo magkaroon. So, yan ang dapat natin gawin. Imbis na yung pagbulay-bulayan natin yung problema kung saan natin kukunin, ano dapat natin gawin, ang dapat nating pagbulay-bulayan, yung nakalimutan ni Marta. Sabi ni Marta, sabi ng Lord kay Marta, 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 naliligalig ka sa maraming bagay. Isa lang ang kailangan. Ano ang isa na kailangan? Yung isa na yon ay walang iba kundi ang Word of God. Ito ang ating pagbulay-bulayan. Hibis na yung problema mo, yung sitwasyon mo, yung nangyayari sa paligid, maguguluhan ka po dyan. Amen? Kaya tignan ninyo, ang gulo-gulo na. Makikinig ka sa radyo, makikinig ka sa social media, puro bangayan, puro impeachment. Makakain mo ba yan? Hello? Masisiraan ka lang ng loob eh. Mawawalan ka ng pag-asa. Kung yan lagi ang iyong pinapakinggan. Mga kapatid, baguhin natin ang ating pag-iisip. Sabi ng Panginoon, renewing of your mind. Amen? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin natin yung pag-iisip natin. Amen? Para hindi tayo mahawa ng sanlibutan. Amen? Paano mangyayari, mababago ang ating kaisipan? Magbulay tayo ng Word of God. Mag-devotion ka. Hello? Ito yung ating dapat gawin. Sabi ng iba, nangihina po ako sa pananampalataya. Ang tanong ko, nagbabasa ka ba ng Bible? Natigil po eh. Alam nyo, talagang panghihina ng pananampalataya mo dahil sa dami ng yung mga naririnig sa paligid. Sa mga balita, manghihina talaga ang pananampalataya mo. Amen? Hallelujah. Kailangan natin pang hawakan yung faith natin. Hello? Hawak ko ang faith. Hawak nyo ba ang faith? Praise the Lord. Tignan ko nga, hawak nyo. Ito ang faith natin. Bible. Hawak nyo ba faith nyo? Asan? Ayan, Bible. Amen? Hallelujah. Ito yung ating pagbulay-bulayan. Araw at gabi. Hallelujah. Kailangan po natin ito. Bakit? Dahil nagpapalakas ito ng pananampalataya. Kaya huwag niyo sabihin nanghihina ako. Sino may kasalanan? Ikaw. Di ba? Kaya nanghihina ang faith mo, di ka nagbabasa ng Bible. Oh. Ang pinapakinggan mo, di ba sabi ng Bible, faith cometh by hearing,
and hearing the Word of God. Eh, kaso, ang pinapakinggan mo, chismis. Ang pinapakinggan mo, mga fake news. Oh, paano hindi manghihina ang faith mo? Oh, hello? Kapatid, Word of God lang ang nagpapalakas sa ating faith. Kaya kailangan natin itong basahin, day and night. Hello? Sikapin natin, pagpilitan natin. Yan. Andyan pa ba kayo? Pagsikapan nyo. Dahil dito lumalakas ang ating pananampalataya. Hallelujah. Bakit? Ano bang paraan para lumakas ang faith mo? Number 1, magbasa ng Bible. Kung binabasa mo ang Bible every day, day and night, mga kapatid, step na yon. Isang hakbang na yon para mapalakas yung faith mo. Amen? Praise the Lord. Ang pangalawang hakbang para mapalakas ang faith mo, amen? Dumalo ka sa mga gawain. Dahil nagpapalakasan kayo dyan. Amen? Paano lalakas ang faith mo? Ang dinadaluan mo, hindi gawain ni Lord. Gawain ng sanlibutan. Birthday. Oh. Fiesta. Doon ka lang dumadalo. Ano pa? Inuman. Oh. Binyag. Eh, paano lalakas ang faith mo niyan? Di ba? Dumalo ka sa mga pagtitipon na ginagawa, kagaya ng ginagawa natin, upang magpalakasan tayo sa isa't isa, lalo na ngayong nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Yan ang sabi ng Hebrew 10:25. Andyan pa ba kayo? Kaya sa pamagitan ng ating pagdalo, pag-a-attend, mga kapatid, naaapuyan ka. Napapalakasan ka. Oh. Di ba? Para yung mga nagsisiga ka ng nagluluto ka sa kahoy ang gamit mo. Pagsama-sama yung kahoy, matatagang apoy. Di ba? Tanggalin mo yung isang kahoy, nagliliyab pa yan, ihiwalay mo sa karamihan. Unti-unting mamamatay, mawawala apoy. Yun lang po, isang napakagandang example. Pero pagkasama-sama yan, naku, mahirap tanggalin yung apoy niyan. Di ba? Malakas ang apoy. Yan ang ibig sabihin, nagpapalakasan tayo. Gawin natin ito, sabi ng Lord, hanggang sa kanyang pagbabalik. Kasi malapit na siyang dumating eh. Di ba? Naniniwala kayo bang babalik na si Lord? O kailangan mapalakas ang faith nyo. Hindi yung naghihintay ka sa pagbabalik ng Lord, yung ilawan mo naman, aandap-andap. Tapos, anong gagawin mo? Saka ka palang maghahanap ng saan bibili ng langis. O, abang bumibili ka ng langis, dumating na yung lalaki kakasal. O, napag-iwanan ka tuloy. So sabi ng Panginoon, dapat maging handa kayong lagi. Amen. Huwag kang magpakakampante. Amen. Maging ready tayong lagi. Mga kapatid. Kaya tingnan ninyo, ang daming tao. Tingnan nyo ang kanilang buhay. Ang hirap-hirap na ng kanilang kalagayan. Hindi pa nila naintindihan na kailangan nila ang Diyos.
ka sa buhay. Amen? Halos pati pagkain mo, ipangpalimos mo kung saan ka kukuha ng pagkain. Hindi pa nila naintindihan na kailangan nilang Diyos. Kailangan ba natin si Lord? Hallelujah. Pag kailangan mo ang Panginoon, mga kapatid, gagawa ng paraan para ikaw ay makalapit sa Diyos. Ang sabi ng Bible, ang sinumang lumalapit sa Kanya, sa anumang paraan ay hindi niya itataboy. Kaya lumapit ka sa Kanya. Sabi ng Matthew 11:28, kayong lahat na napapagal, nabibigatan, lumapit kayong lahat sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Hello? Ito yung rest. Pero dun sa mga hindi lumalapit sa Lord, ibibigay niya sa kanila, rest in peace. Kasi talagang binibigyan, kaya po hanggang ngayon buhay tayo dahil binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon, amen, para magsisi, magbago ng isip. Yun po yung hinihintay ni Lord. Amen? At sumampalataya tayo sa Diyos. Pero ang daming tao, hallelujah, hirap na nga sa buhay. Hindi pala nakikita na ang solusyon ay ang Panginoon. Masyadong bulag. Andi dyan pa ba kayo? Kaya kailangan natin ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah. Magtiwala tayo ng lubos. Di ba? Amen. So, ano ang mga bagay na kailangan para lumakas tayo sa pananampalataya? Number 1, magbunay tayo ng salita ng Diyos. Day and night. Number 2, makipag-fellowship tayo. Kailangan natin ng fellowship. Amen? And number 3, kailangan nating humayo. Hello? Amen? Kailangan nating mag-share. Andi dyan pa ba kayo? Bakit? Pag nag-share tayo ng Word of God, tandaan po niyo, dahil yan na ang ating misyon, yan ang ating mandato, yan ang ating purpose, mag-share ng Word of God. I-share ang kabutihan ng Lord. I-share ang good news. Kanina, pinag-aralan natin yung good news. Hallelujah. Amen? Nagsimula na po kami ng training kanina, umaga. 7:00. Yan, yung gustong sumali pa sa training, pwede pa po kayong magpalista kay Hazel. Magpalista lang kayo, tapos dumalo kayo ng 7:00. Meron po tayong training. Yan. Amen? So, ibig sabihin, tandaan po ninyo kapatid, kailangan po natin, hallelujah, yung mga bagay na ito, mag-devotion, mag-church, o kaya dumalo sa mga gawain. Amen? And number 3, mag-share ng kabutihan ni Lord. Amen? Tingnan ninyo, pagka nagsishare kayo ng Word of God, amen, si Lord, nagbibigay siya ng reward. Tama po yan. Kaya, alam niyo sa Bible kung sino yung mga manggagawa? Sino yung mga tinatawag na worker sa church? Sino? Hindi yung naglilinis ng simbahan. Yung mga worker sa simbahan, hindi yung mga nagpapakanta. Hindi worker yan. Basahin niyo Bible. Malalaman niyo kung sino yung mga worker sa Bible. Sino yung mga worker sa Bible?
Yung mga humahayo, nagbabahagi ng good news. Sila ang mga workers. Anong sabi ng Lord? The harvest are ready. Hello? Amen? Marami ang aanihin. Anong problema? Ngunit kakaunti ang mag-aani. So yung mga mag-aani na yon, sila yung mga tinatawag na worker. Amen? At sila rin ang sinuswelduhan ng Diyos. Amen? Di ba sa Bible may parable? May kinuhang manggagawa. Amen? Sa kanyang vineyard. Pagdating ng alas 12, kumuha na naman ng manggagawa. Pagdating ng alas 5, abay kumuha na naman. Amen? Pero nung pagdating sa bayaran, pare-pareho sa bayad. Andyan pa ba kayo? Hallelujah. Ibig sabihin, pagka ikaw ay worker ni Lord, ginagawa mo ang iyong trabaho. Ano yung trabaho natin? Humayo. Mag-share ng word. Amen. I-share ang good news. Go and make disciples, sabi ni Lord. Amen. Pag ginagawa natin ang paghayo, amen. Hallelujah. Tandaan po ninyo, doon ka pa lang suswelduhan ni Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya kung hindi ka humahayo, huwag kang maghintay ng sweldo. Naintindihan nyo? Sino ang mga worker? Yung mga humahayo. Many. Sabi ni Lord, the harvest is plentiful. But the problem is, the worker are few. Kulang. Kaya dapat ang programa ng simbahan mag-disciple para dumami worker. Amen? Kaya sabi ni Lord, go and make disciple. Bakit? Kulang ang worker eh. Di ba? Alam niyo sa CCF, yung CCF, malaking simbahan. Amen? Ang bilang nila sa CCF, hindi yung dumadalo, hindi yung umaaten. Ay, daming dumadalo, puno. Pero ang bilang nila, hindi yung dumadalo. Wala po silang membership doon. Ang bilang po nila, mga kapatid, kung ilan ang disciple. Yun ang kanilang binibilang. Amen? Ang binibilang nila, ilan ang disciple. Kasi, mga disciple lang ang mga worker. Hindi ka pwedeng maging disciple na hindi ka worker. Naunawaan nyo? Praise the Lord. Pangalawa, ibig sabihin, may sweldo ka. Pagka-worker ka. Pangalawa, pagka ikaw ay nagsishare ng Word of God, ikaw ang unang-unang lumalakas. Napansin niyo yun? Ikaw ang unang-unang na-encourage. Eh di ibig sabihin, kung kailan ka nagbibigay, saka ka nga'y nakakatanggap ng blessing. Naunawaan nyo? Hallelujah. Kaya ang daming pakinabang pagka tayo ay nagbabahagi
ng Word of God. Hallelujah. Unang-una, bayad. Praise the Lord. Pangalawa, ikaw ang unang-unang na-encourage. Paano ka manghihina sa iyong pananampalataya? Amen? Ibig sabihin, pag nanghihina ka sa pananampalataya, tamad ka. Wala kang disiplina. Bakit? Hindi magbasa ng Bible, tinatamad ka eh. Tinatamad kang umattend ng church. Tinatamad kang magbahagi ng salita ng Diyos. Paano hindi ka manghihina? Talagang manghihina ka talaga niyan. Amen. Hallelujah. Kaya yung mga grupo natin, ilang grupo tayo? 4. Amen? After ng church, humayo kayo uli. Praise the Lord. Mukhang hindi na makapag-amen yung iba. Nangihina. Oh, praise the Lord. So sinabi ko na po sa ang pamamaraan para lumakas tayo. Amen? Hallelujah. Kung gagawin natin to, kapatid, hindi ka panghina ng loob. Amen ba? Praise the Lord. So, unang-una, think positive, speak positive, amen, and declare the word of truth. Mag-isip ka ng positibo. Huwag yung, paano ka mag-iisip ng positibo? Word of God ang yung isipin. Oh. Amen? Yan ang pagbulayan mo. Huwag yung problema mo, ha? Ha? Please lang, huwag yung problema. Huwag mo pagbulayan ang problema mo. Huwag niyong problemahin kung saan kayo kukuha ng kakainin, iinumin, at titirhan at bibihisan. Hindi yan pinoproblema ng mga sumasampalataya sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo ang pinoproblema ng mga sumasampalataya sa Diyos? Hindi niyo tinatanong, kaya hindi ko sasagutin. Alam niyo ang pinoproblema ng mga nananampalataya sa Diyos? Isa lang. Paano sila mag-aakay ng kaluluwa? Paano sila mag-invite? Yan lang. Amen? Bakit? Pag ginagawa mo yan, yan ang trabahong binigay ng Lord sa iyo. Kaya huwag kayong mahiyang mag-invite. Mag-invite na nga lang, tinatamad ka pa. Kapatid, huwag kayong magsawang mag-invite. Amen? Dahil yan ang ating tungkulin, yan ang ating trabaho. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon dahil diyan po tayo pinapalakas ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayo. Hallelujah. Manalangin. Tas po natin ating mga Bible. Father, salamat po sa umagang ito na natapos ang aming ang gawain na may kapangyarihan at kapuspusan ng Banal na Espiritu. Salamat sa iyong mga personal na pangungusap, sa mga personal mong kapahayagan sa bawat isa po sa amin. Ayahan mong kami patuloy na mapalakas, ma-encourage upang magawa namin ang mga bagay na pinagagawa mo, Ama. Wala kaming ibang gagawin kundi kung ano ang pinagagawa mo, kung ano ang pinasasabi mo, ito lamang ang aming gagawin.
gaya ng ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. Dahil sabi ni Jesus, kung paano ako sinugo ng Ama, gayon ko rin kayong isinusugo. Kaya parehas, Ama, ang aming pagkakatawag. Ayahan mong maunawaan at maintindihan po namin ang lahat ng ito. At patuloy na palakasin mo yung lahat at apat na grupo na humahayo, Ama. Hallelujah. Na nagbabahagi ng iyong kabutihan. Ayahan mong patuloy na sila po'y mapalakas mo, mabigyan mo ng karunungan, mabigyan po ninyo sila, Ama, ng lahat ng kanilang pangailangan bilang katunayan na may bayad at bayad sila, Ama. Hallelujah. Tugunan mo po lahat ng kanilang mga pangailangan. In the name of Jesus, I declare, hallelujah, abundant blessing will flow. Hallelujah. In the name of Jesus. At lahat ng utang, mababayaran in the name of Jesus. Hallelujah. At hindi namin po problemahin ang aming kakainin, ang aming iinumin, ang aming susuotin at ang aming titirhan. Dahil lahat ng yan, ibinibigay namin lahat sa iyo, aming Ama. Gaya ni Felipe na dapat ibinigay sa iyo. Hallelujah. Pero pinilit niyang isolve ang problema na hindi naman niya alam at limitado lang siya. Salamat po ng marami. At ang lahat ng papuri binabalik namin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you po sa ating lahat.